Hi guys! For this video, pag-uusapan natin lateral loads on building frames. When we see lateral loads on building frames, ina-assume natin class na yung or kumbaga kino-consider natin class yung ating pong frame ay subject to a lateral load, and then nakukompute natin yung hinahawakan nyo guys na stresses or forces. No? Meron po tayo ditong shear, axial, and then moment. Okay? So we have here two methods. First po yung portal method natin and then cantilever method. Take note nyo lang class na sa analysis of building frames, ito po ay approximate lang. Okay? So, ibig sabihin class, yung dalawang method na to, yung si portal method at saka si cantilever method, meron silang kanya-kanyang assumption, and therefore, kung magkaiba yung assumption nila at ito ay approximate lang, magkaiba po ng sagot si cantilever method at saka si portal method. Hindi po porket sinabihin natin na magkaiba ng method pero same ng answer. Hindi po ganon. Okay? So, magkaiba ng method, approximate lang, so different answer sila. So, ngayon class, for this video, pag-usapan natin yung portal method lang muna guys. Okay? Sige pa. Sorry. Ayan. So, dito muna tayo class sa atin pong portal method. So, the action of lateral loads on portal frames found that for a frame fixed support at its base, points of inflection occur at approximately the center of each girder and column. And the columns carry equal shear loads. It would be appropriate to assume inflection points occur at the center of the columns and girders if we consider each bend of the frame to be composed of series of portals. As a further assumption, the interior columns would represent the effect of two portal columns and would carry twice the shear. So, tandaan nyo po itong last sentence na to, twice the shear V as the two exterior columns. Okay po? So, ang ibig sabihin lang neto class, sige, drawing ako dito sa ating PowerPoint. Sinasabi niya dyan guys na meron po tayong points of inflection. Kumbaga, ito po yung mga bilog na yon. Okay? Sa atin pong portal frame. So, ngayon, ang points of inflection na yan class, wala pong moment na nag-o-occur dyan. Kaya ang best assumption, or mamaya magsasabi po tayo guys ng assumption for portal methods, no? So later, assume kasi natin na zero yung moment at that point. Pero ang gusto ko pong i-emphasize nga po sa inyo, the interior columns would represent the effect of two portal columns and would therefore carry twice the shear as two exterior columns. So ibig sabihin, sa ganitong klaseng scenario, meron po tayo dito mga shear na nag-occur, okay, sa mga columns na yan. Ngayon, sabi dito, twice the shear as the two exterior column. Kung ito po ay may shear na hinahawakan na V, so dito po sa ating loob, we have here 2V. Okay po? So yun po ang ibig sabihin ng portal method. Then we analyze it, no, segment by segment. Okay? So, the portal method for analyzing fixed supported building frames requires the following assumption. So una, a hinge is placed at the center of girder since this is assumed to be a point of zero moment. Since ang inflection nga po natin class ay nasa gitna ng ating mga beams and then columns, or girders and then columns, so palitan na lang natin siya ng hinge. So kung hinge siya, dalawang force lang yung meron dyan, horizontal and then vertical, pero wala pong moment doon. So ganun din po yung second assumption natin, ang pinagkaiba lang sa column naman po ito. Okay? So sabi dyan, column naman. Then ito po yung third assumption natin class, nabanggit ko na ito kanina, at a given floor level, so we will going to analyze it level per level muna. So the shear at the interior column hinges, yung mga nasa loob daw class na poste natin, is dalawa, no? Twice that at the exterior column hinges. Since the frame is to be considered to be a superposition of portals. So yung dinrawing ko po kanina class sa atin pong PowerPoint, ayan. So magiging ganito lang po yung ibig sabihin ng mga shear na hinahawakan ng ating mga columns. Okay?
with that, ganun lang kasimple yung ating concept dito sa portal method. Solve po tayo ng example number 1. Ayan. So, dito ko nilang class ilagay sa aking OneNote. Okay? So, sana all good sa inyo. So, sabi dyan, determine approximately the reaction at the base of the columns. So, ang base ng columns natin dyan is letter A, B, and then C. Then, sabi doon, use the portal method of analysis. So, first assumption, kanina po, no, number 1, maglagay lang tayo ng mga hinge dito, 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 and so on. Yes, no? Lahat po ng gitna, no, gitna po ng beams or girders natin and then columns, maglalagay tayo ng hinge doon. Okay, so ito pa pala, kulang pa yan. So, next, yun na po yung number 1 and the number 2 assumption natin sa girder and then column. Number 3, yung shear daw sa exterior column is twice the interior column. So, pwede natin guys i-analyze to floor per floor. Okay? So, sige, dito ko na lang guys ilalagay sa baba. So, meaning, i-consider ko muna class, ito pong floor na to. Okay? Then, consider ko yung nasa taas. So, pagka po yun ay dinrawing ko, magiging ganito po yung itsura niyan. Sige, fast forward ko yan sa edit. Ayan po. So, we have here, para po hindi tayo malito, lalagyan ko po yan ng letters. Sige po. So, nandito na si G, R, H, S, I. Then, may hinge po dito. Ayan. Then, O, P, Q. Tama po ba yan? Q. So, take note nyo na lang po yung mga distances natin. So, kalahati lang po yon. So, therefore, kung ito po is 5, so kalahati nito class is we have here 2.5. Okay? So, alam naman natin na ito naman po is 8 meters. Then, also here, we have here 8 meters. Okay? So, ngayon, i-interpret po natin yung mga shear na hinahawakan nila dito. So, dito po, kung tinawag natin siyang shear V, dito po, ang shear niyan is doble nun, no? 2V naman. Then here, we have here shear B. Isa lang po class, no? Basta po, nasa loob na column, 2V po yon. With that, pwede tayong mag-solve or gaman natin ng equilibrium equation, summation ng forces Y. Sorry, X pala. Kasi mga forces po natin ay horizontal is equal to 0. So, kahit po kanan positive, kaliwa negative. So, magiging 20 minus 2V minus, So, minus V minus 2V minus V is equal to 0. Or para mas madali, gawin nyo na lang, bilangin nyo na lang ito class. No? So, 20, tas pakabila naman ito, minus 4V. So, pwede pong ganun. Tignan nyo class, no? Madali lang po, na-solve natin agad yung value ng ating V, no? Yung shear. Okay? Dun sa point na yun. So, here, we have here, ano nga po ang value class ng ating, pahingi naman po. Sa calculator, so that's, 20 minus 4x is equal to 0. So, that's 5 kilonewton. Yan, 5 kilonewton. So, yun na po yung nag-act doon sa OP and then Q natin. So, class, stop po muna tayo doon. Baba naman tayo guys sa next level. So, ang next level natin class is nandito naman sa JKL. So, kung ilan pong floor yung nandyan sa problem, so yun po yung number of times natin na kung saan magka-cut tayo and then magko-consider tayo ng ganitong klaseng figure. Sige po, consider ako ng another, no? So, for the lower level, so magiging ito, no? Siyempre, sama mo pa rin, no? Guys, cut ka doon, tas consider yung taas. So, hindi po ito lang yung i-consider mo, ha? Simula pa rin sa taas. Kaya naman, guys, sa drawing po natin, ito na po yung itsura. Okay? So, siguro po, ganito siya, no? Wait lang. Okay. Since half lang, sige po, buburahin ko na lang dito po.
So, para po hindi tayo maligaw, lalagyan ko po ng mga point of inflections. Okay? So, ngayon, meron na po tayong dalawang klaseng force yung lumabas doon. We have 20 kN and then 30 kN. So, we have here 20 kN, then here 30 kN. Okay? So, again po, no, ito po sa GRHSI. Then, dito nga po si OPQ, yung sumunod na, no? Then, we have here DMENF. DMENF. So, finally po, ito po ay JKL. JKL. So, ganun lang ulit less. Since dun po tayo nag-cut, ang magiging assumption natin dun, here. So, meron po tayong shear dyan, shear dito, tapos shear doon class. But this time, para po maiba, baka kasi mapagkamalan yung yun din po yung B doon, tatawain ko na lang siyang B prime. So, kung ito, tinawag yung B prime, ito po ay 2B prime, no? Doble po yun. Then we have here our B prime. So, pag nag-summation lang po tayo ng x is equal to 0, so this time, we have here 20 at saka 30 na to the right, so positive yun. Okay? So, 20 plus 30, then minus, bilangin mo na lang yan class, no? Para mabilis. 4B prime is equal to 0. Then solving for B prime, actually po, naka-ano lang yan, parang 50 divided by 4. So that's equivalent to 12.5 kN. So, isum up ko lang class, no? Kung ito po ay V, so ibig sabihin, nagkikarry po siya ng 5 kN. Okay? Kung ito naman po ay 2V, edi 2 times 5. So, we have here 10. Then dito, 5 lang din. Dito naman class, we have here 12.5. Then dito naman po is 2 times neto, which is 25. Then this is also 12.5. Now, ito na po yung pinaka-exciting na part. Dito na po tayo guys mag-a-analyze ng segment per segment. Okay? So, ganito na lang. First analyzation natin class, kung nakikita po natin yung mga points of inflection natin na yon. So, we have here R, G, tapos O. So, ang gagawin ko class, sige wait lang, i-paste ko na lang po ito dito para hindi tayo nahihilo. Ayan. So, pinaka-exciting na to. No? Anyway, ganito rin naman yung, ito guys, same lang po ng method sa cantilever method. Simula po dito. Okay, ang nagkaiba lang sa pagkuha po ng shear natin sa columns. So, ito class, dire-diretso lang din to. Unahin ko po, i-consider yung GRO natin. So, meaning, kapag po nag-drawing tayo class ng GRO, so ito po yung pinaka-R, G, tapos guys, ito po yung ating O. Meron po tayong mga forces na lalabas dyan. Since nandun nga po yung 20, so wag mong kakalimutan class na meron po ditong 20. Ngayon, meron din po ditong horizontal class. Yung horizontal po natin na yun po yung nasolve natin kanina sa O. Sabi natin, yung horizontal sa O or yung shear sa O is just 5. Okay po? So, ilalagay mo yon. Since ito po ay hinge, ang horizontal reaction niya dyan class is 5 na. So, sometimes, no, tinatawag natin siyang OX. No? Pwede nga siyang tawaging OX kasi nga horizontal lang din naman yan. Since ito po ay hinge, meron siyang horizontal, then meron din po siyang vertical. Okay? So, ito po yung vertical natin. Sige, kahit color red ko na lang. Color green na lang. Maiba lang. Okay? Hindi pa natin alam. So, pwede natin class na i-assume na ito po ay downward. Assumption lang naman yan. Kapag po negative lumabas, ibig sabihin upward yan. Pero sa tingin ko class, yan po ay intention. No? Sige po. Mamaya natin siya papatunayan. So, tawagin ko na lang itong OY. So, dito class, meron din po tayong reaction. Dalawa po yung class, no? We have here horizontal, which is Rx. Then dito po, Ry. So, assuming the direction lang po. No? Basta vertical color green tayo. Hindi tayo malito. So, ito po si ating Ry. Okay po? Considering the distances, so from G to R, ang distance po na yon is kalahati ng 8. So, we have here 4 meters. From G to O, 5 po yung isang buo, so yung kalahati po, no? We have here 2.5. So para po ma-solve natin class, no, yung pinaka-value ng OY,
So, scratch ko lang to guys, tapos i-delete ko po, no, para hindi madumi yung solution natin. So, we have here summation ng moment kay R is equal to 0. So, pwede ka naman mag-joint oriented dyan, clockwise positive or counterclockwise negative, no. So, bakit po ako nag-moment kay R? Para po ang maging unknown ko na lang class ay si OY. Tama? Kasi meron ka naman pong OX, so dito na lang ako guys magmo-moment. Okay po? So, pakigawa class, kapag nag-moment tayo ko R, magiging OX, which is 5, which is clockwise po yun. So, 5 times, okay, so 5 times 2.5, okay, then minus OY times 4. Okay, so ito naman po is counterclockwise. So, wala na pong ibang forces, so masosolve mo na ngayon si OY. So, that's just equivalent to what? 5 times 2.5 divided by 4. So, 3.125. So, positive po yung lumabas. Ibig sabihin, our OY is 3.125 downwards. Correct assumption po na downwards si ating OY. Ngayon, magsasummation na lang ako ng forces vertical is equal to 0 para po makuha ko yung value ng RY. Okay po? So, to do that guys, magiging RY pataas minus OY downwards is equal to 0. Substituting guys the value of our OY, 3.125, doon natin makukonclude na yung ating RY is 3.125 lang din naman pala. Yes, wala naman po kasing ibang vertical load dyan, kundi silang dalawa lang, RY at saka si OY. Now, isa na lang yung wala tayo, no, which is our RX. Okay? So, positive din lumabas dito, meaning tama na pataas po yung ating RY. Okay? So, for our RS, summation tayo ng forces X is equal to 0, magiging 20 pa kanan, then minus pakaliwa naman kasi si ating OX, which is 5, then plus RX is equal to 0. Okay po? Then now, our RX, obviously, negative 15. Tama po ba? So, negative 15 po yon. Meaning, wrong assumption po na yung RX natin is pakanan. So, pwede ko na siyang burahin class para malinis yung solution natin. Gagawin ko na lang pong to the right, yung ating RX, which is equivalent to 15. Okay? So, nakuha ko na po itong apat na to. Pwede na po akong umusad sa another segment. Okay? So, ito po ay scratch ko lang, no? Itong nasa kanan. Pwede pong direct calculator nyo na lang yan class, no? Para mas mabilis yung pagsasolve nyo. Okay? So, pinakita ko lang para alam nyo kung paano naging ganon yung mga values nila. Okay, delete ko lang to. And then, delete. Tapos, sige, dito ko na lang plus ilalagay. Sa ilalim. Ayan. Next natin guys, dito na po tayo kay R, H, S, tsaka P. Guys, inflection point to inflection point. Ganun yung process natin dito. So, we have here our value or point R, H, S. Tapos, ito naman class yung ating pinaka-O. Yan, O. Ay, hindi. P pala. Sorry. P. So, ito po yun. R, H, tsaka P. Class, ano po yung meron ka dito? Una sa lahat, meron ka na po ditong horizontal shear. Tama po ba? So, bakit? Kasi kanina, sa portal method natin class, we have here 10 kN. So, yun na rin po yung ating PX actually. So, PX natin is 10 kN. Okay po? Ayan. Okay, tilagyan ng unit para hindi masyadong magulo. Yun lang yung meron tayo, pero actually meron ka pang dalawa. Kanina, na-compute mo na yung RX. Yun din naman class yung reaction kay X along horizontal. Reaction kay R along horizontal. Yun nga lang kung dito po is pakanan, so ito po ay magiging pakaliwa. Okay po? So now, our Rx is equal to 15. So color blue ko na lang class, wag ko nalalagay yung word na 15. Kung Ry mo is patayo doon, so pagdating dito class, ang Ry natin is pababa, 3.125. Okay? So, isulat ko lang po yung mga isulat ko lang po yung mga distances natin. Okay? So, for R, hanggang kay H, we have still 4 meters. Then H to S
is also 4 meters. Then we have here 2.5 H2P. Okay? Then now, assumption na lang muna ulit tayo, class. Dito baka po pataas siya si PY natin. So, lagay ko lang dyan. Si ating si ating S. So, let's say pababa po yung ating SY. Tapos po yung ating horizontal niyan is pakaliwa. Assumption lang naman yan. So, walang problema. Itatama na lang natin siya mamaya. So, ang nakikita kong solution dito, class, is what? Ito na. Magmo-moment po ako kay S is equal to 0. Para pag nag-moment ako, hindi yan lalabas. Ang tanging lalabas lang na unknown sa equation ay si PY. So, masasolve natin yung value ng ating PY. Okay? So, summation ng moment sa S is equal to 0. Kahit clockwise positive po tayo. So, magiging, ito muna, no, yung 3.125 natin. So, that's counterclockwise kapag dito po nag-moment. So, meaning, negative 3.125 times distance, which is 8. Okay? Then, meron pa po tayong 10. So, plus 10 times 2.5. So, clockwise po yun. Then, ito na po, no, finally lalabas sa si PY. So, plus PY times 4 equals to 0. So, tatlong force lang naman yung lumabas kapag ka nag-moment ka kay S. At ang masosolve nating value ng PY dyan is what? So, pakisabayan nyo po ako sa pagtatype sa bahay nyo, class, para po masanay po yung mga fingers natin, no? At ma-memorize natin yung calculator natin. And, that's equivalent to 0. So, meaning, wala palang value yung ating PY. So, pwede kong lagyan to ng X na ganyan para po hindi mo na siya makonsider sa susunod at mas mabawasan yung mga iniintindi mo sa buhay. Okay? So, now, burahin ko na ito, class, kasi po, sige, wag ko muna burahin. List na lang, lagay na lang muna natin siya. So, meron ka ng dalawang to. So, hanapin na lang natin si SX at saka si SY. So, to solve for SY, I think, mag-summation na lang tayo ng forces vertical. So, kung ito po ay pababa, so negative 3.125, then SY natin is also pababa, though assumption lang naman yan. So, SY is equal to 0. So, ang SY natin is negative 3.125. Meaning, mali po yung assumption mo na yung SY ay pababa. So, ngayon, itama na natin siya, class. Ibig sabihin, SY should be upward. 3.125, then upward. Okay? Yun lang. Then now, our SX now, summation na lang po tayo ng forces horizontal is equal to 0. So, magiging ano po yung kakalabasan nito, class? Negative SX, which is pakaliwa, minus 15 pakaliwa din, then minus 10 also pakaliwa, is equal to 0. So, our SX is negative 25. So, meaning, dapat po, ang assumption natin for SX is pakanan. So, wrong assumption na SX is pakaliwa. So, SX is 25 to the right. So, kompleto na po tayo, no, sa atin pong segment RHSP. Then now, burahin ko na ito, class. Proceed po ako sa next segment. Actually, dito sa segment na to, wala ka na pong isosolve. Kasi, kompleto na siya. Sige, so try natin ito. Sa ating next segment, SIQ, tama ba? So, SIQ yan. Magiging ganito na siya. Lagay ka na lang sa dulo. Ito po ngayon si ating S, then I, then our Q. So, kanina po, yung SX natin is pakanan. So, pagdating dito, magiging pakaliwa na siya. Same value, 25 pa rin naman yon. SY pataas, so pagdating dito, pababa na siya. 3.125. Then for our Q, for our Q, actually, horizontal niya is what? Nasolve na natin yan kanina gamit po yung assumption natin sa portal method. Okay? So, kanina po, ang horizontal kay Q is 5 kilonewton. So, we have here 5 kilonewtons. Okay? So, 5. So, wala na. Ang tanging unknown na lang natin dito, guys, is our QY. So, actually po, huwag ka nang mag-solve, huwag ka nang magpakahirap.
QY natin is equal to 3.125 upward naman. Kasi kanina guys, pababa no? So to maintain equilibrium, dapat ang vertical component natin sa Q or vertical reaction sa Q is pataas, 3.125. Okay? So tapos na po tayo doon sa pinaka-upper level natin. So proceed naman tayo class sa segment OMJ. Okay? So baba na tayo class. Pwedeng pababa nga actually yung pagsosolve mo. Pwede rin namang pakanan class. No? Sige po. Try natin i-redraw si OMG. Okay? So, nandito po si O, M, D, tapos J. So, wag mo nang kalimutan or pwedeng isulat mo na yung distances para hindi ka malito, no? From O to D, kalahati ng 5, that is 2.5. D to J, 6 po yun na. So, therefore, 3 ito. Then, D to M, still, kalahati po ng 8. So, that is just 4. Okay? So, now, ang atin pong reactions, guys, kung ito po ay pakaliwa, so pagdating dito, guys, magiging pakanan na siya. So, ito na po yung ating OX na 5. Kung ito ay pababa, so pagdating dito, pataas na siya guys. Same concept no sa ating equilibrium. So 3.125. Ngayon, ano pa yung meron tayo dito? Meron din po tayong horizontal kay J na na-compute gamit nung nag-a-assume tayo sa portal method. So ano nga po yung horizontal ni J? That is just 12.5. Kaya naman, lagay natin dito 12.5. Yan lang po yung meron tayo. Kaya ngayon, ang mangyayari class, mag-a-assume na naman tayo ng direction. Sige class, assume ko po na ang atin pong JY, yung vertical po natin class, assume ko na yun po ay downward. So tawagin ko siyang JY. Okay? Tapos po itong M natin class, vertically speaking, so assume ko po na pataas. Sige, assumption lang naman yan. Tapos yung horizontal po ni M, assume ko po na pakanan. Sige po. Kasi yun po yung nangyari sa taas kanina, no? MX. Now, to solve for the value of JY, MY, at saka MX, tatlo lang naman kailangan natin malaman dyan. Mag-summation tayo ng moment ngayon kay M is equal to 0 clockwise positive. Sige, gawin natin. Dito po tayo nagmo-moment. So, unahin natin yung mga nasa taas. So, magiging 5 times 2.5 then plus ito naman kung 3.125 clockwise pa rin yan, then times 4, then we have here 12.5, so plus 12.5 times 3. Okay, so lever arm, perpendicular distance. Then finally guys, meron po tayong counterclockwise doon, so negative JY times 4 is equal to 0. Then makukumpute na po natin yung value ng JY. So pahingi po ng JY, 4. Ayan, so minus x times 4 is equal to 0. So na-compute ko, no? Correct me if I am wrong na lang sa comment, guys. So this is just 15.625 kilonewton. So dito lalagay ko na class, we have here 15.625. Positive po yung lumabas, meaning correct assumption po tayo na ito po ay downward. Okay? Then now, mag-summation ako class no, ng forces. Vertical na lang po is equal to 0. Kasi may vertical naman to, vertical then vertical. Tanging MY na lang yung unknown pag ginawa natin ito. So magiging 3.125, pataas po yun. So ito. Then plus MY, pataas rin naman, minus 15.625 is equal to 0. So our MY now is equivalent to 15.625 minus 3.125. So obviously that's 12.5 for our MY. So ito po ay 12.5. Then para makompute natin si MX, by the way pala, yung MY natin is positive, means correct assumption that MY is upward. Then para ma-solve natin si MX, mag-summation lang tayo ng forces. X is equal to 0. So we have here 5 pakanan minus 12.5 pakaliwa. Then our MX is pakanan also is equal to 0. Then makukompute na po natin yung value ng ating MX as equivalent to 12.5 minus
So 7.5. So we have here mx as 7.5. Okay? Ayan guys. Na-compute na natin para sa ating ODMJ or OMJ. Next natin class, dito tayo sa pa-cross, no? Sa gitna naman na to. Okay? Sa PENMK. PMNK. PKNM. Okay, so anyway, burahin ko na to class. Scratch lang naman ito. Ayan, delete. So now, drawing ko lang yung parang pa-cross na yon. So, ito siya guys. Ayan. Then, pag-cross. Okay po. So, tingnan natin yung connections dyan guys. Meron po tayong PX sa taas na pakaliwa. So, dito pagdating dito class. That's pakanan naman. So, 10. So, nag-i-invert ng sign lang class. Wala po tayong vertical dyan because PY is 0. Dito tayo guys sa bandang point na to. MX is pakaliwa, so pakanan, so pagdating dito, magiging pakaliwa na siya. 7.5. Our MI is pataas, so pagdating dito, pababa na siya guys. Okay? So, 12.5. Yun lang yung meron tayo so far. So, i-drawing ko class yung pinaka-horizontal na hinahawakan dito sa point na yun. So, by the way, lagay ko lang po, no? So, P, ito, tapos M to guys, then E, tapos K. Okay? So, 4 meters, tapos ito naman is 4 meters, then ito guys is 2.5, then this one is 3 meters. Okay? So, yan po yung mga distances natin na yun. Then now, okay, so lagyan po natin ng assumption. For our K, sige po, lagay natin yung na-compute natin kanina. Sa ating K class, meron po tayong horizontal dyan, Kx, which is ito din po yun. 2b prime or dalawang 12.5. Okay? So that is 25. Yes, no, ito lang din yan guys, na 25 din. Okay po? Then now, assume po natin yung vertical niya class. So siguro po assume natin na pataas to, ky. Tapos po ang atin pong E, wala tayo niyan. So assume lang din natin guys, vertically speaking, let's assume na yan po ay pataas, ey. Horizontally speaking, assume ko na lang muna na pakanan. So itatama naman natin yan kapag kamali yung assumption. Okay? So now, mag-summation tayo ng moment, I think, sa E is equal to 0 para makuha ko na guys automatically si ky. Sige po, mag-moment ka na sa E. So that's what? Unahin natin ito guys, no? So 10 times 2.5. Then ito po ay pa-counterclockwise. So negative 12.5 times 8. Tama po, yung lever arm niya is 8. Then ito naman pong 25 ay pa-clockwise. So 25 times 3. Then plus ky times 4 equals to 0. No? So ky is unknown. And that's also equivalent to 0. So wala din palang value yung ating ky. Okay po? So that's equivalent to 0 din pala. So mamaya ma-appreciate nyo kung bakit nagsisiro yung actual force dyan kapag nasa bandang cantilever method na tayo. For the next video pala. Now, madali na lang to class. Mag-summation na lang tayo ng forces vertical is equal to 0 para malaman natin yung value ng ey. Actually, kahit wag ka na nga magsulat, kung 0 na nga to, 0 din naman yung vertical doon, equal lang to. Si ey at saka yun. So, this equivalent to 12.5. Tama ka po na pataas yan kasi ito ay pababa to maintain equilibrium. So, ang gawin na lang natin class, summation na lang tayo ng forces horizontal is equal to 0. In-assume natin na pakanan yan, so panindigan muna natin. So, Ex is pakanan, 10 is pakanan, so positive. Pakaliwa naman si 25, then pakaliwa, no, si 7.5 is equal to 0. Our Ex now is equal to, so that's 22.5. So, our Ex. Okay po? 22.5. So, lagay na natin guys, equals to 22.5.
Now, burahin ko na siya guys. I think kompleto na po tayo para sa segment na yan, na nasa gitna. Then ituloy natin dito sa dulo. Meron po tayo dito ang pagganyan na shape, no? Parang letter T. Okay? So that's Q and L. So, drawing ko po. So, check ko lang yung recording. Ayan. Q and L. Ito nasa gitna natin is F. Sulatan po natin ng mga distances. Hindi, wag na guys kasi meron naman na tayong values nito. So, ang horizontal po natin kanina guys ay pakaliwa, which is 5. So, pagdating dito, Q pa rin naman to. So, 5 pa kanan naman. So, kung ito po ay pataas, therefore, compression kasi yan o kaya ganyan. So, ito naman ay pababa. 3.125 downwards. Okay? Then, ito po is pa kanan. So, pagdating dito class sa ating letter N, 22.5 pa kaliwa. Pataas ito guys. So, therefore, magiging pababa siya dito. Wait lang. Ba't N to? Tapos E. So, manita. E para to. Sorry. So, E to tapos N. So, wala lang. Ano lang to? Parameters lang. So, NX pala to guys. This one in NX. Tapos NY. So, NX. Tapos ito naman si NY. Okay? So, pakaliwa, then vertical niya is pababa. 12.5. So, para complete solution tayo, no? Then, pagdating dito class sa ating L, okay po? Pagdating natin sa L na yan, na-compute natin yan kanina. So, asan po yun? Gamit po si portal method. Dito yun guys, no? Or kapag nagka-tie doon sa L natin, ang horizontal is 12.5 to the left, no? So, 12.5 ito, kilonewtons. Tapos, ang atin pong vertical, actually, pababa ito, pababa ito. So, I think po, gawin natin siyang pataas. Yung assumption niya. At tama na yun, syempre. So, para makontra niya, itong dalawa, so ipag-add mo na lang yan. Or kapag nag-summation ka ng forces vertical, so yun lang din naman yan, no? Literal na ipag-add mo lang siya. So, paki-add po. 15.625. And then, finally, class, makukuha na po natin yung base reactions kay ABC kasi po tapos na tayo kay J, K, at saka kay L natin. So, going down, pababa pa po tayo, class. Alright? Ganyan, no? So, yan po yung putol natin, eh, no? Sige, paikliin lang natin kasi hindi naman siya mahaba talaga. So, ganyan lang. Half lang. Yan. So, fix po doon. Pagdating sa gitna, fix din. Then, obviously, pati sa dulo, fix lang din yan. Plus, kung may fix po tayo doon, meron po tayong dalawang klase ng reaction. So, meron po tayong horizontal. So, lagyan ko po ng letter, no? So, that's just our A, B, and then C. Ilagay ko po doon A, B, and then C. So, tawagin ko po itong reaction AX. Tapos ito naman class, tatawagin ko po itong assuming the direction, no? Pero ina-assume ko na class yung obvious para hindi na po tayo mas hassle sa pagsosolve. Then our CX is horizontal. Hindi po natin alam yan, pero masosolve natin yan gamit sa equilibrium equation. Now, our axial, siguro po, ito po ay magiging pababa. Assuming lang naman din. Tapos ito po, I think ko, wala to guys, eh, no? Sige, pero malay nyo, meron, no? So, pataas na lang natin ito. Kasi ito po, pataas ko din si CY. Then, since yan po ay fixed support, may moment din po yan. Okay po? So, ang moment niyan, ang assumption ko na lang dito, class, is something like pa-counterclockwise. So, yan po si ating MA. So, ito po si ating MA. Then, ito rin yung ating moment kay C. Sige, class, paano mo masosolve yan? So, kailangan, ipasa mo lang kung saan ka nagtapos, no? Ipasa mo dito. Kung yung 12.5 mo kanina is pakaliwa, so pagdating dito, class, magiging pakanan na siya. 12.5. So, kung kanina po, pababa itong 15.625, so pagdating dito, pataas na siya. 15.625. Okay po?
Then ganun lang din. Ang ipapasa mo nga lang dito sa next is pakanan. So we have here 25 only. Tapos po, wala po tayong vertical dyan. Then proceed ka na dito. So we have here 12.5. Then LY now is downwards. Okay? So LY is 15.625. So now, para po makompute natin class, yung AX na lang muna. Sige. So mag-summation ka ng forces X is equal to 0 sa segment na to. So we have here 12.5, then minus AX is equal to 0. So our AX now is equal to 12.5 kilonewton. So yun na agad yung shear natin sa base, no? 12.5 pala yung hinahawakan niyo, guys. Eh sir, paano naman po yung AY? So pag nag-summation ka naman po ng forces vertical is equal to 0. So we have here our AY. Sige, ito muna yung pataas na to. So 15.625 minus AY is equal to 0. So our AY here is 15.625 kilonewtons. So sinusulat ko lang para ma-imagine nyo kung paano naging ganyan. Then obviously po, no, for our moments sa A, actually that's a counterclockwise kasi po pag nag-summation tayo ng moments sa A is equal to 0. Sige, mag-joint oriented na lang po tayo, class. Kapag nag-moment ka dyan, this will become negative kasi counterclockwise. Negative MA, tas ito po, plus 12.5. Ano po yung distance? Dapat meron kang distance, no? So sa figure natin, class, ito po ay 6 meters. So yung kalahati po niyan ay 3 meters lang. Kaya ito po ay mga tig 3 meters po yan, class, ha? So yan po yung multiplier kapag nag-moment tayo kay A. So 12.5 times 3. So force times distance na po. Is equal now to 0. Our MA now is equal to 12.5 times 3. That's 37.5 kilonewton meters. So ganun lang po yon kasimple. So ngayon, try nyo po isolve ito sa bandang pangalawa. Ang BX natin, class, no, obviously, that's also equivalent to 25. Okay po? So pakanan, tapos pakaliwa. Wala na po. Then our BY is just equal to 0. Okay? Kasi wala naman pong other vertical force dyan, class. Then our moment sa B, sorry, so B ito, no? Moment sa B. So, moment sa B is just equal to 25 times 3 lang. So that's just 75 kilonewtons. So yan na po agad yung sagot para doon. So mabilis lang siya, di ba? Sige po, try natin dito. CX natin obviously is 12.5 din kilonewtons. Then our CY is also 15.625 kilonewton. So pag nag-forces ka ng vertical, no? Then our MC is equivalent to 15.625 times 3. Actually same lang siya, guys, halos, no, dun sa point A natin. That's 37.5. Pero guys, ang tanging pinagkaiba lang nila, class, ang AY po dito is downward, tapos po ito po is upward. Sige, bakit kaya naging ganun, class, yung scenario ng ating frame, no? Kasi guys, ang atin pong frame ay subjected to this kind of loadings. Kaya naman, isipin nyo, kapag yan po ay nag-deflect or nag-deform, so something like parang magiging paganyan siya, class. Okay? So isipin nyo, magiging paganon kung walang reaction. Kaya naman, to maintain equilibrium, this point, vertically speaking, dapat nakahatak tayo pababa. Then to maintain equilibrium, dapat dito, pataas siya. Para hindi siya mag-tilt ng ganyan. Or yan nga yung direction ng reactions natin, guys. Okay? So kaya po magkaiba ang CY at saka AY natin, no, sa in terms of direction. Pataas ito, then ito naman ay pababa. With that po, tapos na po tayo, no, for our portal method. Ganun lang po kunin yung mga reactions dito. Pero now, guys, gusto ko pa pong further, no, explore. Gusto ko lang po, class, malaman or i-drawing yung pinaka-moment diagram. Okay? Sige po, I think much better po na
na si... Sige, moment diagram tayo. Ayan po. So, drawing ko class yung pinaka-moment diagram. Okay? So, ito po, per beam po tayo, no? So, mas maganda class, sa beams muna tayo. Tapos, saka natin isunod yung pinaka ano natin? Pinaka columns. So, sige, please. Ganyan kasi yung itsura nun, di ba? Okay? So, yun. Ganito po. Lagyan ko ng letters. So, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, so, sige po. According doon, sige, sulat ko lang, no? Fast forward. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So, ganito po ngayon, i-drawing yung kanyang moment diagram. So, baba ko na. So guys, gagamitan po natin to ng beam-oriented sign convention. Okay? So first of all, pag-focusan natin class, itong continuous beam na to, no? Yung beam GOHDI. Okay? Sige class. Paano po malalaman yung moment sa G? So, kapag tumingin ka dito class, okay po? Kapag tumingin ka dyan, saan? Sa beam na to. Okay po? Sa beam lang na yan, no? Kasi doon po tayo doon. Okay? So, para malaman mo class, yung pinaka-moment dito sa G na to, sa point G na yan class, ang gagawin mo lang, mag-moment ka dyan. Tapos, hindi mo papansinin yung mga forces sa columns. So, hindi mo to papansinin. Ayan, mga yan. So, ang tanging papansinin mo lang yung forces sa beam, which is ito lang iyon sa segment GRO natin. So, kapag nag-moment ka po kay G, ito po ang hindi magmamatter kasi yan po ay horizontal. So, ang tanging merong nagmamatter lang doon class is ito pong RY natin. Okay? Kaya naman class, sa gamit si beam-oriented sign convention natin class, pataas, positive, pababa, negative. So, this is equivalent to 3.125 times 4. So, ilan po yun? Ilagay natin dito. 3.125 times 4, that's equivalent to 12.5. Positive po yun kasi ito po ay pataas. Kaya naman po, somewhere here, so we have here positive 12.5 kilonewton meter po yan. Kilonewton meter for our moment diagram. Ngayon, pagdating dito, 0. Wala pong moment kasi ngayon assume natin na yun po ay hinge, no? Papalit natin ng hinge. Ngayon naman, pagdating naman natin sa H, sige po, usad ka sa H. So, para malaman mo po yung H na yon, considering left side muna tayo, no? Left and right tayo dito, class, no? Ang 3.125 natin ay downwards. Okay? So, ngayon, parang po-consider mo yung moment dyan. So, 3.125 downwards times 4. So, ganun pa rin naman. So, 3.125 times 4. So, ang na-cause nito sa ating point H is negative 12.5. Okay po? So, sa H po iyon. So, somewhere here, yung atin pong negative 12.5. So, now, paano naman po yung considering right side ni H? So, pag nag-consider ka po ng right side ni H, again, ang magmamatter lang doon is 3.125. Also, because of this force, nagkaroon po tayo doon ng pataas. So, meaning positive po yung ating H. So, positive po yung moment sa H na yon. 3.125 times 4 din. Pero this time, positive. So, 3.125 times 4, positive 12.5. So, saan po yun matatagpuan? So, dito naman po yun. 12.5 lang din natin. So, ngayon, class, tignan naman natin sa I. So, guys, dito po, wala pong slope, wala pong moment dyan. 0 po yun. So, sa atin pong I, guys, yun po ay, nasa na yun? So, ito pala. Knowing na ito po ay 4 meters din, yung length natin na yun. So, downward naman. 3.125
times 4. Sige po. So, that's negative 12.5. So, negative 12.5. So, ngayon class, ito na po yung ating moment diagram. Para po sa beam GOHDI. Sa atin pong mga software class, tulad po ng mga STAAD natin, ganyan. So, pwede po natin class malaman yung pinaka moment diagram sa ating frame. Pero may konting discrepancy lang class kasi nga ito po ay approximate. So, yan po yung ating moment diagram para sa beam na yan. So, hindi pa po tayo tapos kasi what if gusto ko pong malaman yung moment diagram para naman sa DMENF. Okay? So, ano po yun? Mabilis na lang tayo class, no? So, for our D, so syempre, again, dito ka po titingin sa beam natin na yun. So, because of this load na 12.5 upward, so meron po tayong 12.5 times 4, so meaning positive 50 na nakos kay point D. No? Positive 50 po yun. Color green naman, so para medyo maganda. So positive 50. Then next natin sa M po ay 0 po yun, kasi wala naman po talagang moment dyan. Sinassume natin yan po ay hinge. Then for our E class, sige, asan na po si E? So, ito po si point E. So, downwards ito, 12.5 times 4. So, negative 50. So, negative 50 din. So, ito po ay negative 50 naman. Then, guys, tuloy nyo na lang class. Ito po ay positive 50. Then, here, we also have here negative 50. So, kahit po interpret nyo yan. So, 12.5 times 4, 12.5 times 4. So, positive 50, then negative 50. Kaya po, ito po yung ating moment diagram para po sa ating beam DMENF. Okay, so with 0 moment here. So, ito naman po yun. Okay? So, sa mga software guys, ganito din po yung kanyang sign convention. No? So, for our plus actually, may moment din po no, sa ating vertical or sa ating pong column. Sige class, try lang natin siyang isolve na. Sige, try natin. Sa ating MA, so ganito po natin siya tignan, no? Kapag po, imagine nyo na lang class, dito po natin titignan, perspective. Sign convention lang naman to class, makita lang natin yung na iba po yung direction ng moment sa point na yon at saka dun sa kabilang point. Okay? So, pag tinignan mo po siya pa kanan na ganyan, so ito po is parang downward. Tama? Parang downward po siya class. So, para sa atin guys, gagawin natin yung negative. Okay po? So, kapag pakanan po, ini-negative natin siya. So, 12.5 times 3, so that's just a negative 12.5. So, paano po yung negative 12.5 doon? So, ito na lang tayo guys. Somewhere here. So, we have here negative 12.5. Okay? So, now, try po natin tignan para sa beam D. Okay po? So, sa ating beam D, ayun. So, pakaliwa naman siya. So, I think papunta doon. So, but, that's just still 12.5 times 3. Sorry, 12.5 times 3 pala, no? So, ang sagot doon is 37.5. So, we have here 37.5. Then, pagdating dito, class, we have here positive 37.5. Malaman lang natin na magkaiba po yung sa point na yun at saka sa other point na to. Okay? So, say ito po yun. Ganon. So, ganyan na po yung pinaka-moment diagram niya, guys. Then, consider mo yung bandang taas no, ng D natin. So, asan po ba yun? So, ito. We have here 5 times 2.5. So, medyo nabago siya, guys. No? Actually po, 5 times 2.5, so that's equal to 12.5 lang. Okay? So, 12.5 lang. So, meaning, medyo lilit siya dito, class. So, banda here, so negative 12.5 natin yon. Okay? Ngayon, pagdating sa G natin, so tingnan natin yung connection niya. So, pagdating po sa G, ang meron lang po tayo dun class is yung OX natin. No?
So, ba't may X yan? Ba't may X to? Wala yung X. Okay? So, meron lang po doon is 5 times 2.5. So, somewhere pag ganun siya, pakaliwa siya class. No? So, ganun na lang natin siya. So, that's positive. So, kaliwa yung positive natin. So, 12.5 times 5, still 12.5. So, pagdating dito, we have here positive 12.5. Kaya naman class, ang atin pong moment diagram sa point na to is somewhere like hindi po scaled yung drawing ko class, kaya medyo may ano lang yan class. Ngayon, try po natin sa BEH. Sa column na to, tingnan natin na. So here, we have here 2.5 times 3. So pag ganun siya guys, so 7.5. 12.5 times 3, 75. So medyo mas malaki siya class. Siguro nandito yung banda, no? So we have here 75. Then pagdating dun sa taas class, ganun din naman yon. Okay po. Sa point E, no? Sa point E na tayo. So tingnan mo po, asan po si point E? Ito po yon. So sa 25 times 3 naman. So 75, positive naman tayo. Kasi parang pataas siya kapag patagilid tayo tumingin. Sana nakuha yon. So positive 75. Sige, lagyan natin dito. Positive 75. So, next natin guys, considering yung upward naman ni E. So, sa taas ni E. So, that's just 10 times 2.5. So, that's obviously 30. Tama po ba? Yes. 25 pala. 25 guys. So, here, we have here, negative 25. Then, paka-explore nyo na lang class pagdating doon. We have positive 25. Okay? So, connect natin class. Ito po yung ating moment diagram. Then, gaganon. Tapos, biglang gaganon. So, medyo nagulo na siya. Pero, okay lang, di ba? Satisfying po. No? Kapag kino-construct natin ng tama. At actually, medyo skilled. No? So, medyo lang naman. Pero, hindi naman talaga siya, guys, skilled. Then, pagdating po sa dulo class, same lang naman siya halos. No? So, we have here our MC. So, 12.5 times 3. Tapos, we have also, guys, 5 times 3.125. Parang dito sa kanina. So, parehas lang po ng moment diagram, CA at saka CC. Okay po? So, magiging ganun lang din siya. So, pagdating dito, negative 37.5. Then, pagdating dito, positive 37.5. Okay? Yan. Then, here, negative 12.5. Then, pagdating dito class, positive 12.5. Okay. So, with that po, yan na po yung ating moment diagram para sa frames na to. And that's all for our portal method, guys. Okay? So, with that po, ganun, no? Review lang natin, class. Again po, ito po yung assumption sa portal method. Then, the rest, more on statics na lang siya, equilibrium equation. Ito pong example number 2. Okay po? So, gusto ko lang po malaman dyan yung value po ng AX, CX, EX, HX. Okay po? So, yung mga reactions natin dito. Ayan. So, dito po, AX, yan, mga yan. Meron tayong vertical, horizontal, and so on and so forth. So, can you give me, or paki-comment nyo po dyan sa video, yung value po ng AX, AY, at saka kasama na yung mga moments. No? Again po, magkakat ka po dito, then consider yung assumptions na sinabi ko po sa example number 1. So with that class, thank you po, no, for listening. See you po sa ating next video for cantilever method naman po. So yun lang class, thank you.